Yan mga buddy, kamusta kayong lahat? Sa mapagpalang umaga sa inyong lahat mga buddy. At kamusta po kayo? At pasensya na kayo mga buddy, ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog. Gawa ng itong mga nakaraang araw mga buddy, nakaraang linggo ay nabisi tayo. Gawa ng yung nanganak si Mrs. Tapos syempre yung kay baby, balik-balik tayo sa ospital, hatid sundo umaga hapon. Kaya medyo hindi tayo nakapag-vlog mga buddy. At sa awan ng Diyos mga buddy, okay na ang aking pag-ina at nakauwi na rin kami sa bahay. At ngayon mga buddy, first day of school ng mga bata, so ihatid ko sila. At yun mga buddy, kamusta kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At yun, back to vlog ulit tayo mga buddy. At tingnan natin kung ano yung mga pwede nating magawa kahit maliit na bagay sa pagtulong sa kapwa, lalo na syempre mga buddy, yan yung ating isang ginagawa dati pa man. So kung ano man yung pwede nating maitulong sa mga nakikita natin sa daan. Actually mga buddy, may mga na-vlog ako nung mga nakaraang araw nung pahatid pasundo ko kila Mrs. Pero hindi ko siya na-upload mga buddy, gawa ng yung memory card natin na corrupt. Hindi ko pa kasi na-edit yun mga buddy, na corrupt yung SD card natin. Gawa ng nilagay ko kasi sa dashcam. Kung matatandaan yung mga buddy, nung nakaraan nung pumunta kami sa clinic ni Mrs. kasama si baby, yung pinatorokan namin, nabangga kasi yung likod ko mga buddy. Ewan ko kung napanood yung mga buddy, nabangga ng tricycle yung likod ng sasakyan. At mula nun, ang dashcam ko kasi mga buddy, nasa harap lang, wala sa likod. So hindi nakunan yung likod, so sa harap lang. Tapos ay nakita ko na wala palang SD card yun. So hindi na record yung pagkakabangga din sa likod ng sasakyan. Pero okay naman mga buddy, okay rin naman si kuya, wala rin namang nasaktan. So pero syempre mga buddy, yung mga aksidenteng ganun sa daan, hindi may iwasan. Mas maganda pa rin may dashcam. Kaya yun, kinuha ko yung SD card ng camera, yung ginagamit natin sa pagbablog, at inilagay ko dun sa dashcam. Ngayon nung i-edit ko na yung mga video na nakuha natin nung mga nakaraang araw, yung may binigyan tayo na mga buddy, isang matanda din na may kwento ko na lang mga buddy, na nakita ko siya sa gilid ng convenience store mga buddy, na kumakain ng lugaw. Tapos yung lugaw nasa ako mga buddy, na antig nga ako dun, yung lugaw nasa plastic mga buddy. Tapos nung tinanong ko siya, almusal kasi mga buddy, nung tinanong ko siya kung taga saan siya, lang daw, kumbaga palakad-lakad na lang, itinakwil din siya ng pamilya niya, parang ganun. Hindi ko pa siya nakausap ng maayos mga buddy, gawa ng hinahabol ko kasi yung oras na patuturukan si baby, kasi may oras yun. Tapos sabi ko, Nay, dito ka lang, balikan kita mamaya pag uwi namin, mabigyan man lang kita ng pagkain at konting pambili ng pangangailangan niya. Balak ko, actually bumili nga si Mrs. ng mga buddy, ng damit na ibibigay sana kay nanay, kasi yung damit niya madumi na. Hindi naman siya baliw mga buddy, okay naman siya, matino naman si nanay kausap. Pero nga lang, yun nga, medyo nakakaantig yung kalagayan niya. Tapos yung lugaw na kinakain niya mga buddy, binili niya lang ng halagang 3 piso. Konti lang mga buddy, nakalagay sa plastic labo. So doon siya kumakain. At iniwanan ko siya ng 100 ata yung mga buddy, yung binigay ko sa kanya, kasi yun lang yung pera ko nung time na yun. At magpapacheck up pa kami. So actually mga barya pa dito sa sakyan mga buddy, binilang ko yun. Pagbalik kasi namin mga buddy, wala na si nanay. So hinahanap-hanap ko siya nitong mga nakarang araw, baka matagpuan ko siya. Hindi ko na siya makita mga buddy, gawa ng nung sabi niya sa akin, pa lakad-lakad lang daw sila. Yung pakiramdam ng mga buddy na nandun ka na sana sa pagkakataon na yun para matulungan si nanay. Pero syempre may sarili din tayong pangangailangan, gawan sa pamilya nga, yung pagturok kay baby, hindi naman natin pwedeng ipagpaliban. So pero gawin pa man mga buddy, kung loloobin at magkaroon ng pagkakataon at makita ko si nanay, pwede natin siyang matulungan ulit, at sisikapin kong matulungan siya mga buddy. Alam niyo naman mga buddy, pagdating sa mga nanay talaga, talagang medyo ako dyan, mahina ako talagang mga buddy. Hanggat kung ano yung kaya kong itulong sa kanila, ginagawa ko po. Yun, hindi ko na nakita na na corrupt yung SD card natin nung nilagay ko sa cellphone.
Ewan ko dun sa dashcam natin parang nagloloko kasi mga buddy. Ang napansin ko pag nilagyan siya ng SD card, pag i-view mo na yung mga ni-record, nakukurap din siya, kailangan mo siyang i-reformat. So mawala din yung mga mga file. So naghahanap din ako ng ano na lang, siguro magpapalit ako ng dashcam mga buddy, kasi nga nare-record nga siya, pero pag i-view mo naman hindi na siya nagpi-play kasi need to reformat. So nagpalit ako ng SD card. So yun, nawala po yung video natin. Kaya ayun mga buddy, hindi natin na-edit yun. Pero ganun pa man, kung loloobin at magkaroon ng pagkakataon mga buddy, ay natin yan, makikita ulit natin si nanay. Yun nga pala mga buddy, sa mga nagtatanong, sa mga nag-update tungkol kay Kuya Renji, bakit wala daw po kaming vlog, nasa na si Kuya Renji, nasa ibang bansa na po ba. So maraming nagtatanong sa akin mga buddy sa comment section na hindi ko pa po sinasagot. Na heart ko lang gawa ng syempre napag-usapan na rin kasi namin ni Kuya Renji yun, na dati kasi nung nag-a-apply siya mga buddy, diba, alam nyo naman nag-a-apply siya, nagbablog siya, sabi ko wag mo na siyang kumbaga parang makampante. Siguro pag na lang, pag nakaalis na lang siya, pwede siyang mag-vlog doon sa ibang bansa kung sakaling makaalis na siya, kasi syempre iba pa rin kasi yung isip ng tao. Sa aminin mo natin, hindi mga buddy, may mga taong natutuwa sa mga ginagawa namin, may mga taong hindi rin naman natutuwa at hinihintay yung maging failure kami, mag-fail kami, di ba? May mga ganun talaga mga buddy, may mga ganun tao na hihintayin yung pagbagsak mo ba, in layman terms pa, parang yung hindi mo pagiging successful, parang gano'n, o hindi mo pag-usad. So sabi ko kay Kuya Renji, nag-vlog naman kami dito dati at alam niyo naman mga buddy na paalis talaga siya. So nag-stop muna kami, sabi ko sa na lang, at siya rin nagsabi na pag nakaalis na lang siya, saka natin sasabihin. At yun nga, nung nakaraan nag-live si Kuya Renji mga buddy. Actually nung nakaraan pa siya nakaalis mga buddy. Sa mga nagtatanong, nasa Saudi na po si Kuya Renji, sa Riyadh. Actually chinat niya rin ako kaagad nung nandun siya, nung paalis siya. Actually ko sana siya, ihatid ko sana siya sa airport nung paalis siya mga buddy. Ang problema lang, nasa ospital kasi kami pa noon nila misis, hindi pa kami nakakalabas, kaya hindi ko siya nahatid. Kaya sasya na boss, pero alam ko naman na nagka-chat naman tayo na okay naman. At yung time na yun mga buddy, nang paalis siya, nagkaroon ng lindol doon sa doon sa Mindanao. Kaya kinamusta din natin yung kinamusta ko din siya kung kamusta yung pamilya niya doon, at okay naman daw. At sa awat tulong ng Diyos mga buddy, at nandun na si Kuya Renji sa ibang bansa. At yun nga, nung nakaraan meron siyang live, panoorin nyo na lang po sa kanyang channel, sa live po yun. So nandun na siya, at sa nakikita ko maganda naman po yung naging buhay niya doon, naging pwesto, kumbaga position, kumbaga maganda rin. Parang pagkakasabi niya doon, mabait naman yung mga amo niya. So yun yung chance niya na makabangon ulit sa, alam niyo naman yung mga pinagdaanan niya mga buddy, na biro dumating sa nadidepress na siya, diba? Panood niyo naman yung buhay niya. Kaya Renji, mag-iingat ka dyan boss. At yun nga, laging sasabi ng mga kabady natin, mga kapower natin, na maging matalino na lagi. Although syempre mga buddy, ang puso naman minsan talaga hindi mo matuturuan, pero syempre sa mga naging experience mo, alam mo na rin yun. Hindi naman na siguro hindi sa kaalaman nyo na si Kuya Renji talagang malupit yan, matatag yan. Kaya may tumatawag mga buddy, wait lang po. Kaya ayun mga buddy, ingat dyan at pakatatag, syempre para sa future mo, at soon magkikita ulit tayo, kita ulit tayo. Bilis lang yan, 2 taon na ata yung kontrata niya, depende sa kanya kung mag-extend siya. Pero ayun nga boss, ingat ka dyan at pagbutihan mo sa lahat ng biyahe, kasi driver din siya mga buddy. Keep in touch lang, kamustahan lang tayo mga kaibigan mo, dito lang, supportahan ka namin. At kung ano man kung kailangan mo ng makausap, syempre baka ma-board siya dun, tawag ka lang, chat lang tayo, di ba? Andiyan naman yung mga kaibigan natin, yan, pwede nating, para at least ba malibang basta boss, ingat ka dyan at pray palagi para sa
kaligtasan ng mga sakay mo rin. Right, so yun mga buddy, si Kuya Renji ay nasa ibang bansa na. At yun mga buddy, in-update ko lang po kayo sa mga nagtatanong. Salamat po sa mga sumuporta, sa walang sawang sumuporta sa amin mula noon, sa akin din po, sa buhay, diba? Sa pamilya, salamat po. Lalo sa aming ate, si Ate Ann, salamat po. At sila Ma'am Pinky, thank you so much po. Lagi po kayong nandyan at laging nakaalalay sa amin. Maraming salamat po. Hindi po viewers o hindi po subscribers ang tingin namin sa inyo, kundi pamilya na po. At alam nyo po yan mga buddy, sila po yung nandyan sa oras ng aming kagipitan talaga, pangangailangan. At wala man kaming yung malalaking viewers mga buddy, wala man kaming malalaking views, pero alam namin mga buddy na merong mga tao na talagang ang lalaki ng puso para sa amin. Kaya doon pa lang nagpapasalamat po kami ng sobra sa inyo, la ate, la Ma'am Pinky, yan, sa lahat ng mga nanonood. Syempre hindi ko po kayo maisa-isa, pero alam nyo po kung sino-sino kayo, at wala po kami dito kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po. At yan mga buddy, at natantay ko lang yung mga bata, at ito na naman yung magiging routine natin, pasukan na. Kaya na mga buddy, na tayo, maghatid sundo. Medyo maulan na rin, at yun, back to normal na ulit tayo. At salamat sa Diyos, at naging okay na rin ang aking mag-ina. So hanggang sa muli mga buddy, sana sana mga buddy, huwag kayong magsawang suporta, subscribe mga buddy, at sana po huwag kayong mag-skip ng mga ads namin. At yun nga pala, nabanggit ko rin kay Kuya Renji, kaya pala siya mga buddy na bihira mag-upload, kasi parang doon ata sa ibang bansa parang bawal ata, o hindi pa ganun ka open yung pagbabloging. Hindi ko alam mga buddy, pwede yung comment sa baba kung tama yung pagkakaintindi ko. Parang syempre baguhan siya doon, tapos dun sa ata parang hindi ka basta-basta, parang dito sa Pilipinas na punta ka sa palengke, punta ka sa kung ano-ano, magbablog ka, parang hindi ata doon, parang may restriction pa din ata. So kaya pa lang siya, nagla-live siya po unti-unti ganun. So kaya hindi po nakakapag-upload si Kuya Renji. Pero siguro sa mga susunod na araw. Tsaka syempre mga buddy, paalalahanan din natin na syempre bago lang din siya sa trabaho niya, hindi naman pwedeng basta vlog na lang siya ng vlog, baka makita ng amo, diba? Parang ganun yung pagkakaintindi ko mga buddy. Comment nyo na lang po kung tama yung Saudi kasi yun mga buddy, medyo mahigpit ata dun. So kaya mahirap na din. So ayun mga buddy, hanggang sa muli, maraming salamat, at mag-ingat po kayo palagi. God bless po. At larga na po tayo, at tayo ay maghahatid ng mga estudyante. Paalam po.